Mulit-muli ko po kayong binabalikan sa bawat oras na aking ginagampanan sa Facebook. Sa kadahilanan po dapat po maintindihan ng mamamayang Pilipino na kaya kung ano at bakit ako nagkaroon ng Facebook. Ang aking po tunay na pagmamahal sa mga tao ay para maintindihan nila ang lihim ng kanilang karamdaman, lalo-lalo na po sa takbo ng breast cancer. At palililiwanag ko po sa inyo sa araw na ito, sa hapon na ito, na kinakailangang maramdaman. Ito po ang ating tiyan. Ito po, hanggang dito, namamaga po ang dito. Kapag po namaga ito, yung loob po na yon, hanggang dito sa bewang nito, nakatapan po yung bakterya na peanut butter na mga 3 kilo hanggang 6 na kilo. At ang sakit naman po nito, hanggang dito sa sentro ng bewang nito, 2 inches, hanggang balatay dito. Ito po, sasakit sa inyo, mamamaga, asihin na po sa tuhod. Kaya nga po, heto ako, kahit po, ngayon lang ako nakita ng pasyente. Dahil ipinagtatapat ko po sa kanila ang lihim ng aking katuklasan. Pagtatapat ko po sa inyo, tunay na napakahirap po ng gamot. Lalo kung hindi mo naiintindihan. Dahil ang aking pong panggagamot tunay biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung sakali man po na aking may sinasabi sa ta, huwag niyo naman sanang mamasabihin. Huwag niyo akong pagbibintangan na ako'y nagdudunong-dunungan. Sa kadahilan, pinakikita ko po sa inyong dahan-dahan kung ano at saan ang galing ang karamdaman. Ang ibig ko po bang sabihin, ito pong cancer na ito, na kapag po ito ay natanggal dito o na-biopsy, mamamaga po yan. Ito po ikokonektado na po dito sa ating, sa loob ng matres natin. Iyon po, kapag namaga yun, umaapaw na, hindi na po kayo maiihi, hindi na po kayo madudubi, at puro halingay. Ngayon, ang tanging ko pong binabalita sa inyo, heto po. Ngayon, kung ako kayo man na nandito sa ibang bansa o ano man sa lugar, heto po ang langit. Samantalahin niyo po, kapag halimbawa niyo, uminom po kayo ng 3, diba? May makikita po kayong mararamdaman kayong aalis dito. Dudumi po kayo ng dudumi. Kung sakali man po na hindi kayo nakakarating dito, meron din po akong naipayo sa inyo kahit kapraso. Kaya sana po makinig kayo para po maintindihan niyo ito na aking ginagawa araw-araw. Hindi po biro ang aking pagmamalasakit sa mga kababaihan, lalo-lalo na po sa prostate. Kaya po, tumayo ka ate. Ito ang kandila mo, ito ang sabi sa iyo. Isang magandang hapon aking anak dahil ang karamdaman mo sa suso. Kaya kung sakali man na ang lahat ng sinabi ni Mother pa rin, eto, daman-dama mo kung ano ang totoy na katotohanan. Sa kadahilanan aking anak, pakinggan mo sana ako. Hindi basta-basta ka paniwalain, pero tinitingnan mo ang galaw na isang manggagamot dahil ikaw namamayani ka sa ibang bansa. Ikaw ay nasa magandang katatayuan ng buhay. Iyon ang basa ko sa iyo, Marco sa tao. Ano na masasabi mo sa sinabi ko sa iyo? Sa sinabi kong salita. Magsalita. Totoo po. Hindi, magsalita. Mag-greet mo na magandang hapon. Magandang hapon po. Sige, tuloy mo. Nakita ko po si Mother pa Lakasan rin. mo. Nakita ko po si Mother pa rin sa Facebook. Kaya hinanap namin na makarating dito para magpagamot. Okay. Doon sa natuklas ko, kasalukuyan na bang nangyayari sa iyo yung aking mga sinabi? Tagot. Opo. Okay, palakpakan nyo. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo, itong bigay ng Diyos sa atin talagang special day and time is gold. Kaya ito, gagalawin ko yan, mapakita ko sa iyo yung makukuha natin. Palagay ko, hindi lang pwede na ngayon dahil wala na akong panahon kasi maghapon naman. Kaya, bago ka umuwi sa ibang bansa, balikan mo lang ako by schedule. Kasi po, uuwi na siya sa February 6 sa ibang bansa. Kaya ngayon, naririto ako, tinapat ko yung karamdaman mo para malaman mo kung ano. Kasi kayong mga malayo na nararating niya, syempre hindi kayo basta-basta naniniwala sa isang katulad ko. Pero ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil na-describe ko sa iyo ang lahat. Okay? Upo ka na. Magpasalamat ka muna. Salamat po. Ba't ka naman nagpasalamat ka sana? Hindi, ba't yan? Dahil nga nakarating ako dito. At nabista sakit mo. Na ano yung gamot. Ito, ako babasa. Isang magandang pasasalamat ang aking narating dahil hindi ko po kusukat akalain na mabasa ni Mother pa rin ang aking karamdaman. Totoo yun. Totoo po. Palakpakan nyo. Ikaw naman, hindi ka. Hindi siya makapansin. Hindi ako na po mag-describe. Ayo. Eto, marap sa audience. Harap.
Ito, kandila mo. Ito, i-explain ko po. Sa ayong 20 years old na ba siya? 28 years old na po siya. Hindi po siya nagsasalita. Nakakaintindi naman po. Kaya yun lang po kulang. Ang aking pong basa, yung pong pinaka-volume niya dito, wala pong tilaukan. Kaya ngayon pong nasa harap ng altar, ako po mahal na Panginoon ay may katanungan kung ano po ang aking pang maitutulong magagawa. At kasi po, itong lahat na ito ay nagdadaan doon sa kanyang ari na dire-diretso po ito. Ang aking pong nakita sa pamamagitan ng kandila, yung po bang tilaukan, wala. Kaya po, wala pong volume, wala pong sound. Kaya ako po ay nagdadasal na sana Panginoon may maibigay pa ako sa kanyang lunas, sa kanyang pagdalaw sa St. Joseph Chapel. Magandang hapon po. O, upo na. Ito ang kandila mo. O, akin na pa. Okay. Ikaw, kuya. Hindi, yun. Ayun ka dito. Ano pangalan mo? Ha? Ano? Mark. Ito, papasahin ko ang sakit mo, ha? Isang magandang hapon sa iyo, aking anak, sa kadahilanan ang tumubo sa iyo ay prostate. Ang prostate na ito ay naririto na ang mararamdaman mo, aking anak, parang na malalaglag, mahahapit, at kung minsan na nanghihina at hindi normal ang iyong mga kilos at galaw. Kaya lang, ito po, masasabi ko po sa inyo, mga na makikinig na mga kalalakihan, hindi niyo po so katakalain na itong bakterya pala na ito ay kumpleto sa baga. Kaya kung sakali man po kayo nakarating, ako na po sa inyo, ang aking pong ginagamot sa paniniwala. Mark Babaganyan. Ano pangalan niya? Marco. Kaya ngayon, Mark, nagpunta ka dito, sige, tutulungan kita hanggang sa maaabot ng aking kakayanan para mahabol nito. Kasi itong iyong karamdaman hanggang 3 beses, pero at oras na nag-ask ka sa ating mahal na Panginoon, one time lang to. Kasi po, napakarami pong nangangailangan sa akin. Talaga po ako pagod na sa araw-araw at oras. Nakita niyo naman po edad ko. I'm almost 84 and 38 service sa St. Joseph. Mararit ang bahay dalamin. Sige po, naririto po ang aking mahiwagang pasasalamat. Diyos na po ang patnubay sa ating pagkikilala. Okay. Hindi kayo dito mga anak. Hindi kayo. Ano pangalan mo? Ito Cecilia po. Ha? Cecilia. Nakakatuwa kayo, ha? Mahaba. Ito po, iharap kita dito. Kasi po, garapal na po akong magsalita sa buong mundo. Ngayon po ako magpapaliwanag sa inyo sa kanyang karamdaman. Ipaliliniwanag ko rin po kung saan nagmumula ang rashes. Ipalimbawa po yung semi-psoriasis, yung mga dati na pula-pula. Ngayon, ito po, nabisto ko po sa pamagitan ng mahiwagang kandila at sa kanyang karamdaman. Yung pong kamay ko, hindi ko po maipasok sa, ganyan po, hindi ko po mapadok sa kanyang matres. Itanong niyo po siya, kasi mayroon pong bukol sa loob. Yung po, doon po nagmumula yung bakterya, lumalasog po sa kanyang dugo. Kaya lang po, kung ito po lilinisin ko, magagana po dito. Pagkalinis ko po dito, aandar po yung pula-pula. Yung para po bang purla. Kasi po, yung po kumbaga po sa cancer na tulog, natutulog. Ang ginawa ko po, pinagalit ko, mananaog. Pero oras naman po yun po nagalit at naalis ko at mapapakita ko po next time. Babalikan ko po kayo. Ipakikita ko po yung aking nakuha na yon kung sila gagamutin ko. Pagkaraan po noon, sisiwang na po yun, mamumula pagkatapos po, iinom ng dahong bayabas. Basta po ang ating pag-uusap, as the miracle of God is always ready. Kaya po, nagpaliwanag po ako sa inyo, doon po nagmumula yung inyong karamdaman na kung sakaling marami kang pinupuntahan na mga nagpapatingin kayo, ako po, kung tumuklas, talaga pong sibat po, diretsuhan. Wala po akong kinagugulatan sa lahat ng sinasabi ko kasi po talagang sinasamantala ko po ang konting oras kong nalalabi sa ibabaw ng mundo. Ready na po ako sa last digit of God. Magandang hapon po. O sino pa? Ikaw. Dali. Wala na po kanilang apat. Ayaw niya? Ikaw kasi yun. Alika. Basta po. Opo, doon na po kayo. Ano masasabi mo sa sinabi ko? Ako po nagpapasalamat dito at nakarating kami. At natuklas na kung ano ang aking nararamdaman ay nandito ang pagkamutan. Okay, maraming pong salamat at sinabi niyo po sa pamamagitan ng aking basa ng kandila na hindi daw po niya sukat akalain na dito niya matrace ang kanyang karamdaman na hindi kayang ipaliwanag at hindi masagot.
Magandang hapon po sa buong nakikinig na tignan nyo lang po yung nagiginag na nagaganap na milagro sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginta, Bulacan. Okay, go there. O ikaw, ano ang pangalan mo? Sige. Sasabihin ko sa inyo, may donasyon ito. Sagot kayo. Opo. Okay. Anong pangalan mo, anak? Si Antoinette. Ba't ka nakarating dito? Ano ang harap mo sa akin sa ngayon? Para po malalaman din po kung saan po nasimula yung ano po, nararamdaman ko po. Okay. Diyos ko po. Ano pangalan mo? Antoinette. Isang magandang pagbati, Antoinette, ang aking babanggitin sa iyo. Sa kadahilanan nang si Mother Paring ay nakatayo dito sa harap ng altar, naramdaman ni Mother Paring na ang namamait na kanyang bibig. Kaya Antoinette, binabalita ko sa iyo, mayroon kang connection na bakterya sa loob ng tiyan at lalong-lalo na konektado isa sa uric acid at saka sa bakterya sa balakang at ganoon din na parang yung balakang mo dito sa at the middle neto, dito sa middle neto, para bang mahirap ipaliwanag. At kung ikaw ay yuyuko, parang napakahirap yumuko. Pero sasabihin ko sa iyo, ang konektado mo dito konektado sa abdo. Kaya isang magandang hapon po ang aking parating dahil ako po ay nag-Facebook muli. Talaga po itinatagpos ko ang yugto ng aking buhay sa aking ginagampanan sa buong sandaigdigan at lalong-lalo na sa gusto pang magpagamot. Amen. O ano masasabi mo sa basa ko? Ano masasabi sa birasa ko sa iyo? Lakas naman. Salamat po at kahit pa paano ay nalalaman ko po kung saan po na aking karamdaman. Okay. Uulitin ko po sa kadahilan na mahina po siyang magsalita. Ako po'y natutuwa talaga ang speech ko po. Ito po, ang sabi niya, ako po ay labis na nagpapasalamat sa naramdaman ko na binikas ni Mother Paring at natuklas niya po kung saan nagbubuhat ang aking karamdaman. Is good? Yes po. Palakpak! Maraming po salamat at sisimulan ko po ito, ewan ko lang po kung kailan sila magbabalikan para ipakikita ko rin po ang yugto ng kaganapan sa kanilang buhay dahil sila po'y nakarating dito, talagang himala lang ng Panginoon. Tumawag lang po kanina dahil sila po'y nag-aapura, sabi niya time lang nila ngayon. Ako naman kahit na po nakahiga at marami pong naging tao dito, sumagot din po ako, tatanggapin ko sila. Kaya nagmamahal ako sa mga nakikinig at dagdagan niyo pa ang pangunawa para maintindihan nyo na hanggang ako'y naririto, hindi po patagalan ang panggagamot. Magdala po kayo ng gamit, magdala kayo ng budget, yun lahat po na yun, pag nakapasa kayo, ipakikita ko po sa inyo ang inyong karamdaman. Makukuha ko po, itataas ko pong ganyan. Isa-isa ko po ipe-Facebook sa inyo, pero yung hindi na po karapat dapat, huwag na. Mapupuno po ng maraming magic ang Facebook. Sa lahat na nagmamahal sa akin, salamat sa inyo, lalong-lalo yung nagpupunta dito. Dagdagan nyo ang dasal na ang Diyos ay makasama natin. Maraming po salamat. Tayo kayo. Bye-bye po. Tayo.